Sa tindi ng sinapit na pang-aabuso sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte, hirap makapagsalaysay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Senate Committee on Women and Children ang mga biktimang humarap. Si alias Jane, 15 years old, inilahad na pinilit umano siyang ipakasal ni J. Renz Kilario, ang Pangulo ng SBSI, tinatawag na Senyor Aguila, at nagpakilala raw na reincarnation ni Santo Niño. Kahit nanay ni Jane na may asawa na, pinakasal pa rin daw sa isang lalaki. After sa kasal, kailangan silang magsiping. At sinabi daw ni J. Renz na pwede authorize ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha nganlan mig adjust. Kailangan daw makuha sila in 3 days, otherwise they will be called na nag-adyos. Adyos daw ang tawag sa parusa kung ayaw makipagtalik sa asawa. Ibig sabihin, mapupunta sa impyerno. Maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, sugot na diha kay biskay ingon na nang kuan kay Ginoo na nang ingon nimo jadi paghapon ka pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor. Marami raw parusa sa mga ayaw sumunod. Ang kapatid ni Lovely sa Bandal, ipinakasal kahit 12 years old pa lang. Nang hindi nakipagtalik, pinalabas ng gate ni Senyor Aguila mismo. At para muling makapasok, pinalakad ng nakaluhod. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po. Nagpatotoo sa mga pang-aabuso si Mark Paisano, dating miyembro ng tinatawag na Soldiers of God, ang umano'y private army ng 22 years old na si Senyor Aguila. Kami yung seguridad noon, kaya saksi ako. May nayak naman gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. We ran after her and we dragged her, Your Honor. Kinasal talaga siya. Ang mga bata raw simula edad 5, hindi pinag-aaral kundi tinitrain maging sundalo. Si Renz, 12 years old, pinagbubuhat daw ng mga buhangin para sa construction ng kanilang barracks. Bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela na. Kaya bisag 12 yung edad, di mo bubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Kinompronta ng mga senador si Senyor Aguila at ilang leader ng SBSI. Todo tanggi sila sa mga paratang ng pang-aabuso, child marriages at child labor. Pero nagpakita si Senator Ontiveros ng family planning form na kitang married at may isang anak, ang nakalistang 15 years old. Senyor Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi Ano po pang yan. totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo, opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapalo mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into totoo, their, into their personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihat po. Sa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas.
wala akong budget po para, O ako magpamasahe. opo, Papunta tayo dito bukas. opo, Kaya mo? opo. Dahil hindi naniniwala ang mga senador, pinakontempt nila si Senyor Aguila at 3 pang leader ng SBSI na sina Karen Sanico, Janet Ahok at Mamerto Galanida. Dinala sila ng Senate Sergeant at Arms sa isang quarter sa Senado at mananatiling nakakulong hanggang magpasya ang Senado kung kailan sila makakalabas. Pag-uusapan pa kung kailan itutuloy ang pagdinig. Plano rin daw magsagawa ng hearing sa Socorro para makita mismo ang sitwasyon sa sitio. Pinayagan ding humarap ang mga leader ng SBSI sa preliminary investigation ng Justice Department sa October 9, bagamat isusubpina pa lang sila. Sa bayan ng Socorro, tinunghayan ng mga taga-sitio Kapihan ang pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Kanseladong face-to-face classes, elementary at high school at ilang aktibidad sa munisipyo.